Hey there, poor traveler. I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Ces. Welcome to another episode of the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! So, dire-diretso na nga tayo. Meron tayong poproblemahin today. So, in the tradition of season 5 ng The Poor Traveler Podcast, nandito tayo para makialam sa problema ng iba. Kahit na years ago na yung problema, bubuhayin natin yung problema. Oo. Kata ng past. Ang paghukay natin ngayon, dinala tayo sa Reddit thread, subreddit siya, ng Am I the A-hole? So, ang ano pala nito, abbreviation nito, AITA, di ba? Yes. So, keeping up with the lingo. Oo, the youth lingo online. AITA. So, here's our problem statement. Are you ready, guys? AITA. For refusing to travel with my best friend again after she messed up our last trip. Title pa lang, very juicy na. Actually, pwede na natin pag-usapan. Babasahin pa ba natin yung buong post? Yung title pa lang malaman na. Oo, tumalo na tayo agad sa sa conclusion, no? Pero ito juicy. Juicy yung post nung Redditor natin, ni OP. Kasi ito silang mag-best friend, they actually traveled to Europe. Oh, di ba? So, sabi niya, about 2 years ago, I traveled to Europe for a week with my best friend and I could not believe how horrible she acted. Coming in hot. Kala ko, Yosh, and I could not believe how, di ba, yung parang exciting, BFF travel So, ang sabi niya, we stopped at a fast food restaurant on the way to the airport and she made a comment about how the worker should be in college and not working there. Red flag number 1 yun. At the airport, we ran into someone we went to high school with. So parang innocent, 'di ba? And she laughed at him for working there and having to watch us take a trip to Spain. Oh guys, Spain. Remember our Barcelona memories. So parang parang nang bebelittle siya ng someone na hindi makakarating sa Spain. So when we got there, she was extremely controlling. She talked down to me and others regularly. She barely wanted to go anywhere or do anything while on the trip and had an horrible attitude. Guess what, guys? 80% of the time. Yung 20% na mabait siya, siguro tulog siya. Tumpak. Yun, Vince. Yun, Tulog Vince. nga siya. So, ang sabi ni OP, while I'll still manage to have a great trip and found a new obsession with traveling, I didn't have fun with her. I had fun in spite of her. Galing ni First paragraph pa lang yan, okay? It's a saga. When we were at the airport in Spain to go back home, I noticed that 15 minutes had passed since we were supposed to start boarding. I took my suitcase and left her at the gate to make sure that we were in the right place. Alam mo, si Yosh yung gumagawa niyan sa atin. Wait lang, dyan muna kayo i-check ko lang. Vince, naalala ko, kumain tayo ng tinapay nung nasa Spain tayo. Oo. Pauwi, kumain tayong tinapay, si Yosh chine-check yung gate kung nilipat o hindi. So, basically, ganun din yung ginawa ni Redditor. So, the airport worker told me that the gate had changed. Yun na nga, the worst nightmare, diba? And we had only 10 minutes to get to the other side of the airport. I ran back to where she was waiting and told her to follow me. When she got in front of me, right as I was about to tell her the gate has changed, she said, "So, are you just gonna stand there or are you going to tell me why you had to get up from where you were sitting?" In the most condescending tone. Uy, grabe naman. At that moment, I was completely done with her. After how she acted badly the whole trip,
I could have easily boarded the flight and not worried about whether she did or not. But I still came back for her, even at the risk of missing the plane. At this point, I lost all my patience and tolerance and just walked away from her. We didn't speak for the whole 15-hour ride back to the States. When we got back home, we didn't speak for months. She later apologized to me and said that she realized whenever she feels insecure or bad about herself, she treats others badly to feel better about herself. I've forgiven her and I still consider her my best friend, in fairness. But I recently found out that she told the rest of our friend group that I was the one who was stubborn and didn't want do or try anything new. Aba, baliktad ang storya. To me, this was her way of not taking full responsibility for her actions. And I decided after that I will never travel with her again. Recently, our friends group started planning a trip when COVID dies down. So medyo ano na to, parang pandemic era. So I've made it clear that I won't be going. And while I haven't said it outright, they all know it's because that she, my BFF, is going too. They said I should move past it. Aba, get over it. Move on. Ganon. And give her a second chance. But I refuse because I know how bad she acted. I truly love her and we are still best friends. But I've decided not to let her taint another trip for me. Does this make me an A? Ayun. Wow. Very juicy. Malaman, juicy. Oo. Nagulat ako na best friend pa rin sila. Sa dulo. And sabi niya nga, I still love her. Pero hindi na mauulit. Parang never again. Diba? At least sa travel, hindi na. Hindi kasi nga, di ba, minsan may mga tao na parang okay naman kayo in real life. Pero kapag nasa travel na, just because travel is a high stress, high pressure situation, parang ibang tao, parang nag-iiba yung behavior nung tao kapag nasa travel. Kasi yun yung parang very stressed sila eh. Very stressed version nila, no? O, yun yung sister ko nasa likod nagwawalis. Nakikita nyo? Feeling ko marami rin yung masasabi ko narinig niya. Yung kwento. Oo. Yan, maraming opinion yan. Tsaka yung kapatid ko, she travels with friends talaga, with friend groups na iba-iba. Actually, yun din yung iniisip ko, no? Kasi parang, pag nag-travel din kayo, di ba, parang kunyari, office mates kayo, tapos nagkayaan kayo mag-travel, parang I feel like yung kasama mo sa overseas is different kasi parang wide-eyed, curious kayo pareho, di ba? Pero ito, minsan talaga nangyayari yung reverse. Na-experience mo na ba yun, Yosh or Vince, na ibang personality? Iniisip ko nga parang hindi. Pero meron akong kakilala na parang isa yan sa mga dinulog niya sa amin ni Vince na kwento. Siya pala yung OP, Siya yung Redditor natin for this episode. Hindi, pero iba yung kwento niya. Parang pareho, pero well, hindi sila taga-States. So, taga dito. So, parang ang kwento naman nila is okay sila na magkatrabaho. So, magkatrabaho sila for the longest time and okay sila. Pero nung nag-travel sila together, na-realize niya na ayaw niya pala siyang kasama sa biyahe because yung mga traits niya na okay sa workplace turned out na very unappealing, very bad, basically, pag nasa travel setting. Kunyari, number 1 is, sabi niya, yung friend niya daw and workmate is always negative, which is very useful sa workplace. Di ba may mga trabaho na you're supposed to be negative. Not really negative, pero like, kunyari, you're supposed to foresee certain adverse Risks. Oo. situations, parang ganon. Yes, it makes sense dun sa trabaho nila na it's very, very useful. Kunyari, kung masyado kang meticulous, di ba?
pag sa trabaho mo, it really makes sense. Ito naman, yung sa friend niya is very negative, very negative. Okay siya sa trabaho kasi parang walang nakakalusot na problema, alam mo yon, na-foresee mo lahat ng mga Mm. pwedeng mangyari. Pero pagdating sa travel, yung negativity na yon, nakakabaliw. Parang ganon. Oo. Ganon yung kwento niya. So, yun na yung closest. Parang iniisip ko nga kung meron akong Mm. kakilala na sa sarili ko, pero parang wala. Ako personally, kunyari yung experience ko naman is, kunyari sa kapatid ko, pagka nandito kami sa bahay, hindi mo yan maaasahan na magplano. Like for example, anong gusto mong lunch? Meron akong chicken, tsaka meron akong pork. Anong gusto mo between the two? Kahit ano. Di ba ang hirap kapag ganun yung Oo. sagot sa'yo, yung kahit ano, o kaya, meron akong adobo. Gusto mo, may sabaw na adobo or wala? Wala! Shit! Meron ngang menu. Ano yan? Di ko alam yung meme na yan. Kanta yon, kanta. Meron ba kayong adobo? Wala. Hindi mo alam yon. Meron ba kayong Si bulalo? Parokya ni Edgar? Oo. Oo, Parokya ni Edgar. So Yosh and Vince, parang ganun yung sister ko sa bahay. Like parang very, I leave it up to you kung ano yung lulutuin mo. Which is, medyo mahirap siya to plan meals. Kasi, kunyari ako, okay lang sa akin na itlog lang ako araw-araw. Pero kasi syempre, may kasama ko siya. So, kino-consider ko rin na parang, ako, nag-chicken na kami kahapon. So, ganon. Ngayon, pag sa travel scenario, grabe naman siya. Kunyari, without me prompting her, siya yung nagna-navigate. Siya yung tumitingin sa Google Maps. Siya yung nag-figure out ng mga train station. Kahit na hindi ko naman explicitly sinabi na, ikaw na bahala mag-navigate for us. Parang automatic sa kanya. Oo, Yun, nagtitake ganun siya. charge. Nagtitake charge siya. Tapos, so very different, 'di ba? Very different yung personality pero it works out. So, ganun siya. Etong si OP, yung kwento niya about yung friend, medyo naguguluhan ako dun sa point na umpisa pa lang ng trip, parang proud na siya, no? Parang, I'm on my way to Spain, 'di ba? I'm on my way to explore Europe on a vacation. Tapos, naging sensitive si OP dun nga sa fact na yun na parang bakit yung personality mo biglang naging mayabang or bigla mong naramdaman na mas mataas ka kesa sa iba. Tapos, nag-translate na she kept talking down to me. 'Di ba parang yun yung sinabi niya. Pero hindi siya nagbigay kasi ng concrete example 'di ba? Basta sinabi niya lang na throughout the trip, she kept on talking down at me and then she refused to do any other activities. So, parang, and then, ito yung sinabi nung best friend niya, she tried to explain yung ganong attitude niya eventually nung nahimasmasa na siya. So, nakabalik na siya ng States, na-realize niya na yung ano nangyari sa kanya, and she attributed it to insecurity. 'Di ba? Oo. Na I was highly insecure, kaya that came out. 'Di ba? Alam mo, mas tama yun na yung pinanggagalingan niya is more insecurity. Like, or pagkataon niya na lang talaga yun kesa stress. Kasi sa start pa lang condescending na siya. Hindi pa sila Oo. umaalis, di ba? Papunta pa lang sila ng airport. Oo. Meron na siyang parang pangliliit. Oo, pangmamaliit. Panghahamak. Panghahamak, pangmamata, 'di ba? Nung nabasa ko nga yan na she attributed it to insecurity, bumalik sa akin yung, naalala nyo ba yung nag-trending mga last week or 2 weeks ago, si Pilates girl? Na ano nyo ba yun? Na-encounter nyo ba yun sa feeds nyo? Ako, Ako hindi. Si Vince ang maasahan ko dyan eh. TikTokerist si Vince. Hindi niyo ba alam yun, guys? Oh. Sige, Vince, i-share mo nga kung ano yung natuklasan natin kay Pilates girl. Hindi ko na siya nasundan, pero ganito yung story for Yosh. Tsaka sa mga listeners natin. Ang nangyari is, parang nagpipilates siya and then nagbigay siya ng statement. Sa TikTok pa niya, di ba, no, Ses? Yes, TikTok. So, sa TikTok niya na parang yung mga overweight or yung mga, like us, yung mga big persons daw, big people, parang hindi daw dapat parang walang karapatang magpilates. Yun yung sinabi niya. Na parang hindi daw kaya yung gawin, hindi daw sila ganun ka-flexible. Dapat hindi daw, oo.
So, Yosh, ano siya ha, very specific pa siya. Anyone above 200 pounds should not be allowed to do Pilates. Tapos, and anyone with a gut, yung malaking puson, anyone with a gut, should not be allowed to teach Pilates. Siguro kasi yung instructor niya may pouch, ganun. So, actually, ang bilis ng karma, Yosh, Vince. 24 hours later, nag-issue siya ng statement na nag-apologize siya. Pero yung apology niya was, ganito yung pagkakasabi. Sabi niya dun sa apology niya, can you all just forgive me and move on? I got my access to the Pilates studio revoked and I was asked not to go back to my job. So in short, na-fire siya. Tapos, ganun yung pagkasabi niya ng statement niya. Tapos sinundan niya ng another statement which is katulad nung case natin today. Ang sabi nung niya sa statement is, I think I need therapy and I need to go back to church. I said those things because it's some form of self-hatred. Ganun. Ganun yung pagka-psychoanalyze niya sa sarili niya. So, kaya naalala ko siya nung dinidiscuss to kasi parang they claim that it's stemming from their insecurity. Yun. 'Di ba? Pero ano kasi, parang naniniwala pa rin ako na lahat tayo may insecurity, 'di ba? Lahat tayo may issues, pero we can still control our behavior. Totoo. Especially if kunyari sa setting na yon, best friends on a once in a lifetime holiday, we can still choose to control our behavior. Na wag talking down to your best friend, being difficult, na hindi ka maggagawa ng mga activities, and even yung sa gate, di ba? Yung inano siya, yung kinonfront siya na, So, are you just gonna stand there? Or chururut, kineme? Oo. Yan. Chururut. Parang kumaga, explain yourself, di ba? Ganun yung tono niya. Bakit? Ako ba'y may control sa mga eroplano at mga gates dito? Ako yan. So, ganun yung take ko kay ate na para okay fine, mayroon ka insecurities, you need to work something with yourself. Pero does it mean na magpapakabebe ka the entire trip? In the case of Pilates girl, does it mean na okay, now we now have to forgive you after triggering, 'di ba? After triggering a lot of people. Kasi doon kay Pilates girl, parang ang daming mga plus size na sinabi nila, this is precisely why I do not go to the gym. Totoo. It's because of skinny girls like her who look at us. 'Di ba? Na parang nakatingin, plus size ka, nag-exercise ka, tapos na may nakatingin sa'yo na skinny girl. In your mind, in your head, feeling mo, ginajudge ka. And true enough, dun sa statement ni Pilates girl, na-confirm na ganito pala talaga tingin nila sa mga plus size na nag-e-effort na maging fit. So, grabe yung the whole community na tinrigger niya. And by the way, she started her statement by saying, hot take. Alam mo yun, di ba? Sometimes it's the excuse of people online, di ba? Na may sasabihin silang something na strong, di ba? Minsan, most of the time, baseless, di ba? Yung parang own opinion lang nila. They will say, hot take, but I think, and then they feel like, okay, but it's just my hot take. So, you know, you have to hear it. You have to respect it because it's my hot take. As though it's an excuse to spew hateful and negative, 'di ba, na thoughts. Yung pag mga ganun, mga hot take, ganun, blah, blah, blah. And wala lang, parang, 'di ba, parang nagiginagawa excuse yun pero in reality, gusto lang nila na maiba. Nagiging pick me lang naman yun. Pang pick me lang na parang, I'm better than everyone. I'm better than most people. Yes. Oo. Tama yung sinabi mo na I'm better than anyone kasi it's positioning you at 'di ba, at a different level and you're seeing others as a separate, 'di ba, separate entity. Parang mas elevated ako sa iyo. Yun, katulad ng OP natin, 'di ba? Nakakita sila ng someone working in the food service industry, sabi, naku, dapat nagka-college yan. Tapos nakakita sila ng friend from high school, nakita nila working in the airport.
liit ng tingin niya na parang, Mm. o tingnan mo yung former classmate natin, nag-work lang sa airport tayo, papalipad from the airport. Oh, look Mm. at us now, 'di ba? Parang gano'n. Oo. Parang ako, sis, tsaka Yosh, yung feeling ko, kailangan niya baguhin yung ano niya, kung paano siya mag-isip. And one way is, parating natin sinasabi, di ba? Parang palagi mong ilagay yung sarili mo sa sitwasyon niya. And try mo din maging considerate kung mali mo naman, di ba? Choice niya yun. And parang wala kang pake. Kumbaga, parang hindi mo na problema yun. Tapos kung yung friend mo nagtatabaho, nakita mo nagtatabaho doon, parang hindi mo mas magandang parang i-greet mo na lang siya na, "Hi, hello, it's been a long time," kesa doon sa mag-isip ka na negative Mm. ng negative stuff na parang tignan mo siya, ganyan, ganyan. Parang nakakainis lang yung ganong, Oo. well, nakaka-trigger yung ganong mentality kasi parang hindi mo naman alam kung ano yung sitwasyon niya in life. So, parang stop thinking about those things. Baguhin mo yung mindset mo kung gano'n. Oo. So, yun nga 'no, kaya siya may mindset na gano'n nga, Vince, kasi sa ano yun, parang mirror, 'di ba? So, nagre-reflect siya na siguro baka siya rin, feeling niya hindi naman siya masyadong successful sa buhay. Ang tanong nga natin, Vince, ngayon 'di ba? Sabi kasi ni Poster, siya ba daw yung a-hole na ayaw niyang sumama on another trip. Ang question is, ngayon ba, by this time, healed na ba yung friend niya? Parang, did her friend already get over the insecurities? Kasi sabi niya, yun yung root cause. Oo. Mm-mm. So, kung healed na, baka pwede niya i-reconsider. Ako naman, parang for me, big step sa akin na nag-apologize yung friend. So parang it's something na pwede mo pa ring ma-consider kasi yung pag-apologize kasi it's an acknowledgement eh. Yun nga lang kasi sinundan din kasi yun na parang yung kwento pala niya sa iba medyo baliktad. So parang Nakalimutan ko yan. At saka kailangan nating malaman muna kay OP. Alin ba yung nauna? Yung nakwento niya sa mga friends niya na siya yung bad trip? Tapos Oo nga. later na lang yung nag-apologize siya, o yung nag-apologize siya muna doon sa friend niya, tapos after nun, nagkwento pa siya ng baligtad na story doon sa ibang friends niya. Important na malaman yun. Kasi kung parang pag nauna yung apology tapos binabadmouth niya yung friend niya after, iba na yun. hindi Ibang sincere. situation yun. Oo. Naku, nakalimutan ko yung part na yan. Magbibigay na sana ako ng second chance eh. Hindi pa pala pwede. Oh. Oh, pero kung sa tanong niya na siya ba yung ihol, hindi siya yung ihol. Hindi siya Karapatan ihol. mo na hindi sumama ulit Mm-mm. sa kanya. May ganun kang karapatan, lalo na yung first time mo pa lang na pagsama sa kanya. Mm-mm. Para ma-sustain yung ganung klaseng ugali, ibig sabihin ganun ka na. Kasi parang, minsan kasi tayo, hindi naman tayo perfect, di ba? Minsan, parang may mga moments na na-overwhelm tayo ng demonyo. Charot, hindi. I mean like, na-overwhelm tayo ng parang kunyari sobrang stressed, magsusungit ka, or wala ka lang talaga sa mood. Tapos, ang kulit nung kasama mo, alam mo yun, minsan may ganun. Pero usually, one-off yun, di ba? Pero if it's a sustained condescension, is that a word? Condescension. Oo. Parang condensation. Parang condensation lang din yan. If it's, di ba, sustained na kapabebehan, sustained na kasamaan ng ugali, it has nothing to do with stress anymore. It has nothing to do with travel. Nilabas lang nung travel kung ano yung totoong siya. Pero yun na talaga siya. Siguro, depende kung ano bang klase ng friendship yung meron sila, kung ano yung setting. Kasi, one thing na I realized then over the years, di ba, is ibang klaseng tao tayo kapag nasa office and ibang klaseng tao tayo kapag wala sa office. Kasi kapag sa office kasi we only get to see one side of a person. And siguro kapag nasa travel, another side. Kaya lang kasi ang maganda sa travel kasi is kasi ang daming experiences. So, ang daming lumalabas ng mga sides. Hindi siya tulad sa, kunyari pag sa work, at least most office work, na parang you only get to see one side lang talaga of a person. Yung professional side. Pero, pwedeng yun kasi yung facade eh. Di ba? Parang ganun. Pero yung ano ko din kay ate, yung doon sa best friend ni OP, parang
ano naman kung naniniwala naman tayo sa second chance or third chance, 'di ba? Character development. Kasi sinabi naman niya na na-pinpoint naman ni ate yung problem niya. So parang kailangan lang niya sigurong i-develop pa kung paano niya i-address. Number one, kailangan niya i-address yun. Pangalawa, kailangan niya i-develop in a way na hindi siya dapat ganun mag-isip sa ibang tao. I think, Ses, kailangan nilang mag-travel by bus from Albania to Croatia. Yung nangyari sa atin, na parang ilang hours yun, parang 15 hours na nasa bus kayo, ganyan. Oo. Tapos if lumabas na angel na tong si best friend, edi all's forgiven. Oo. Yung mga yung mga tinginan natin, sis Oo. Kailangan same conditions, kailangan yung mga kasabay nila sa bus, mapapawis din, gano'n. Mabaho yung paa. Mainit, nasa likod ng bus, ganon. Oo. Oo. Tingnan natin kung hindi lumabas yung pagka-jablo niyan. Yung pawis-pawis sila, tapos bumubuka ka. Oo, yikes. Grabe. Kasi tayo, pag tumitingin tayo sa isang lugar, sa ibang tao, pag nasa ibang bansa tayo, ang tingin natin is, uy, walang ganito sa atin. Excited tayo. Oo. Sila, baliktad. Ang POV nila is, sa amin ganito. Bakit dito wala? Kasi sa amin ganito ganito ang sistema sa amin Bakit dito ganito lang? So, medyo iba yung, siguro na-shape din kasi they were born in convenience, di ba? They were born into a world being told that they're the number one. So, parang feeling nila, not up to par. Tapos, ganun yung POV nila. Ayun, so, feeling ko medyo may konting ganun din. Minsan kasi tayo rin as travelers, just because nakakapag-travel tayo sa ibang bansa for leisure, it doesn't give us the right para manghamak ng mga tao na hindi nagagawa yun. Iba-iba tayo na circumstances Oo. Kung ganun ka mag-isip, it has nothing to do with stress of travel Ano na lang talaga yun, masama na lang talaga ugali mo. Ugali na yun. Ugaling ano ka na lang talaga. Oo. Diba? Ugaling mata pobre ka na lang talaga. Oo. At saka alam mo, travel nga yung number one na kalaban ng pagiging mata pobre. Pag inisip mo. So, parang if after so many trips and mata pobre ka pa rin, ibig sabihin wala kang natututunan sa mga napupuntahan mo. Oo. Diba? Totoo yun. Kasi nakikita mo yung nakikita mo yung pinupuntahan mong country, nakikita mo yung situation, na-experience mo lahat, parang na-observe mo lahat. Naka-open ka sa mga bagay-bagay na hindi mo naman nakikita. Kumbaga, ibang environment. Totally ibang environment. So, parang na-absorb mo yun, nakikita mo yun, and napapaisip ka It makes you think A certain amount of open-mindedness is a requirement to travel. Diba? Or at least, para mas ma-enjoy mo siya. Kasi otherwise, parang wala kang natutunan. Hindi mo deserve. Charot, mag-travel ulit. Wala ka palang natutunan or wala ka na-realize. So, oo nga. Di ba kasi, ang travel nga, it makes you, ako on my level, it makes me feel very small. Parang, yes. Kasi parang, ang laki-laki pala ng mundo. Di ba? Ang laki-laki pala. Sobrang daming kasi 'di ba pag sinabing may 7 billion na tao sa mundo. Parang hindi ko 'yun na-i-imagine kung paano 'yun. 7 billion. Ang mga kaya ko lang i-visualize is, let's say, sa concert. Pag sinabing 17,000 yung tao sa concert, alam ko 'yun, like mentally kaya ko siyang i-process kasi I've been part of the 17,000 or the 20,000 crowd. Pero more than that, more than yung 20,000 na na-experience ko, hindi ko na alam. Kaya yung bigness ng flying 15 hours, 'di ba? 16 hours to the other side of the world. Tapos makakakita ka ng ibang mga taong ibang-iba na itsura sa'yo. Parang mafe-feel mo parang, shit, grabe yung mundong ginagalawan ko na alam ko araw-araw, ganito lang siya kaliit. Ang ano pa pala niya, ang vast, ang wide. So, if anything, travel makes me feel small, not big. If travel makes you big, nag-cruise ka. Charot.
if travel Kasi makes you maliit. big. Kasi ang context nun is nananaba kami dito ni Vince sa cruise. Ib- Nasa cruise pala kami, guys. And on a serious note, if travel makes you big, there's something wrong. Mm-mm. 'Di ba? Parang Oo. yung may something na mali. Mali dun sa situation. Parang gano'n. Mm. Parang Mm. travel nga is parang dapat ginaground ka niya eh. Lumalaki yung humility mo. Kasi parang ang dami mong nakikita. Ang dami mong na-realize in life. Kahapon nga lang kasi parang kami ni Vince, parang tuwang-tuwa na kami na parang, by the end of this cruise, ano na tayo dito sa Royal Caribbean? Ano na tayo? Platinum na tayo. Platinum member. So, you have regular Oo. na cruiser, tapos may gold member, tapos, platinum member na tayo. Oh my God. 'Di ba? Pwede ka na mag-joke na parang, nasan yung red carpet? Ilabas yan. Ganyan. Tapos, umattend kami nung parang, yung 'di ba sa cruise minsan yung parang lumalabas yung captain, tapos magsi-speech siya, ganun, may pa-toast, ganun. Tapos ginrate nila yung mga parang frequent sailors, frequent cruisers. Pag cruisers kasi parang iba yung nasa isip ko. Anyway, frequent na passengers nila ganyan. Tapos apparently, meron pang so may platinum, di ba? Tapos meron pang diamond. Tapos di pa Wow. nag-stop doon. May diamond plus. Di pa nila naisipan ng iba pang category. Nilagyan na lang ng plus. Tapos may pinnacle pa. So kunyari, kami kunyari, 10 cruises so far, ganyan. Mm. Sila, mga like, 60 cruises, ganun. Parang, Wow! Kahit sa ganung kasimpleng bagay, yung parang, paramihan ng bansa, may mamimit ka na, mas marami pa siyang napuntahan, parang ganun. Kahit sa ganung level lang, na mababaw na nga yun kasi numero yung usapan. Travel naman Oo. is never about numbers Pero kung halimbawang numbers lang ang usapan, parang may mamimit ka na parang mas makakaliit sa'yo Alam mo yan? Mm-mm. 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 To eat humble pie, parang gano'n, yung mapapakain ka ng Oo. humble pie. Over and over again. Like, di ba? Mm-mm. Oo, yung talagang anong-ano ka na sa humble pie, yung Hindi lang mukha, buong lunod katawan na mo. lunod ka na. Oo. Speaking of that, minsan, din sa akin parang pag nakakakita ako ng maraming taong mas matangkad sa akin, na rin ako hindi ako nako-conscious, pero parang naliliit ako sa sarili ko. Literal. Ganon. Literal, lalo na pag mga bata, yung alam kong sa nila, sa forma nila, naka-uniform sila, alam kong estudyante pala sila, tapos sobrang tangkad nila sa akin. Maaano ko, hello, ang liit ko. Yung height ko is sobrang wala. Oo. So, meron din akong ganung pakiramdam. So, kunyari sa mga East Asia, di ba? Sa Taiwan, maraming matatangkad. Maraming matatangkad na tao. So, ayun. Yun lang. So, hopefully, ewan ko kung hopefully may napulot sa atin yung mga listeners natin. So, kayo ba, i-comment nyo naman dyan kung sa tingin nyo, worth it na pilitin yung sarili mo to travel again with someone na nakasama mo na hindi okay, di ba? Kasi tama si Redditor I don't want another memory to be tainted. Na yun yung maalala mo, di ba? So, Oo. let us know if you think it's worth the Yes. risk. Oo. Is it worth it? Let me work it. Charot. Ako sa akin, kung ako kay OP, bibigyan ko pa ng isang chance siguro, pero hindi yung dream trip ko. Like, Yes. another trip, pero hindi yung dream trip. Tapos kung ganun pa rin, parang feeling ko, hindi na siya, worth it for me. Pero hindi siya a-hole. Yun, definitely. Dapat road trip lang. Oo. Mga overnight or 2 nights lang. Ganyan. Weekend. Overnight. Ang haba na naman ng discussion natin. Oo nga Kamusta ba guys? Kamusta ba sa ating mga tipiters, 'di ba? Ano masasabi nyo? We'd like to know. So, please continue tweeting us. May Twitter ba tayo? Active tayo, no?
May Twitter tayo. Period. Kung active o hindi, it's for you to Depende find sa... out. Diba? So, pero, alam ko malakas tayo sa Instagram. So, marami nagdi-DM. Diba, marami nagko-comment sa mga IG stories ng at the poor traveler single L. Ayan. So, please suggest topics for future episodes. If it's a problem, as sticky as this one, welcome na welcome. Oo, mas gusto natin yan. Para meron tayong mga hot take, di ba? Meron tayong mga ganun. Or if meron kayong mga problemang travel-related na gusto nyong pag-usapan, don't worry, pwede kayong mag-submit anonymous. Di namin babanggitin yung mga pangalan ng mga pinoproblema nyong tao. So, you can trust us, di ba? Pupunta na tayo, Yosh, sa pa-quiz. Sa pa-quiz natin for this episode. Yes! Tandaan nyo lang, guys, paki-save nito para pag ginamit nyo mas madali na. Kasi this is the only way that we can earn dito sa podcast na. Totoo. So, paki-save na sa Klook. It's The Poor Traveler Klook, or punta kayo sa thepoortraveler.net/Klook. Yun. Pwede yun. Sa Agoda, it's Agoda TPP. Mas malaking discount nun. 10% yun. Kahit umabot ng 1,000 yun, ma-avail nyo yung discount. Don't forget to follow us here on Spotify, Google Podcasts, or Apple Podcasts kung saan man kayo nakikinig. And uploadin ba natin to sa YouTube? Yes. Yeah, ayun. So, no promises pero check nyo na lang. That's all for now. I'm Vince. I'm Ces. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth Worth it!